Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Digong, dati natin presidente sa kasamang palad. Itong si VP Inday Sara Duterte alias Pusit alias si Minit, at ito hong si Bongo, at ito hong si Senador Bato de la Rosa. Na kung saan, mga kababayan, naaalala nyo ho yung analyze ho natin, opinion natin dito, na kung saan, worry natin dito sa ating programa, mukhang may nag-traitor talaga rito kay Digong. Kasi nakakapagtaka na, alam na pala nilang may warrant of arrest si Digong, bakit inilabas pa nila ng bansa? Tapos ibinalik dito, para bang pinakorner? Hindi tayo nagkamali mga kababayan, dahil according ho dito kay VP Inday Sara Duterte, talagang may nag-traidor sa kanyang ama, sa kanyang tatay na si Digong. Basahin mo natin ito bago natin pakinggan yung video niya. Sabi rito sa Abante News Online, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tanong kung posibleng may nag-traidor sa kanyang kasama ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong. Sabi, may nag-traidor kay Digong, VP Sara. Hindi ko man matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao na yon sa loob ng kwarto na yon, ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Di pagta-traidor nga, ang gulo mo. Ang gulo talaga mismo mag-explain ito. Sabi niya, hindi ko man matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao na yun sa loob ng kwarto na yun, ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Nag-traitor nga. Kinakalat, may pinag-ahatiran, may tinutulay yung inyong mga usapan sa loob Hindi pagta-traidor nga, ang gulo mo. Kung kanino nila sinabi, hindi ko alam. Kung may traitor man, malamang dahil mayroong nagsabi, mayroong traitor. Traitor siya siguro sa information. At binigay niya roon sa kabila, but I don't think mayroon siyang ibinigay na information na valuable din sa Philippine National Police. Dahil alam naman sa lahat ay hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Ang tanong, yun lang ba ang sinabi niya? Siguro, kung ang sinabi niya lang, uuwi si Digong, at binabalita naman sa TV, okay lang. Ang tanong, alam mo ba kung ano mga nirelay na impormasyon? Hindi mo rin naman yata alam. Diba? Pakinggan natin itong video ito, mga kababayan. Galing sa, pakinggan natin. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila, but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas kahit na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isinilbi ang warrant, pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte.
Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicolas Kaufman. Kung palpak man, si Nicolas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang Kaya sabi ko, ang isipin nyo sarili nyo, hindi si Digong. Si Digong, mahaba pa buhay niyan. Masamanda mo yan eh. Ang isipin nyo, mga kalagayan nyo. Oh. Hindi na yata kaya mo ang lamig dyan, sir. Salvador Medialdea. Oh, umuwi ka na sa... Asikasuhin mo mga apo mo, sir. Pag maintindihan niya si Digong, hindi naman nakakulong yan. Parang naka-staycation eh. Malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, Wala siyang planong tumira. Hindi ka naman talaga makakatira dyan. Hindi ka naman residente. Ano ka ba? Pagdating mo sa immigration, tatanungin kung kailan ka babalik. At dapat mo to pa rin yun. Oh, kasi pagka hindi mo tinupad yung pagbalik mo, magyayari sa'yo dyan, TNT ka na. Tago ka na ng tago. Hindi ka naman talaga pwede makatira dyan. Hindi ka naman residente dyan. Hindi ka naman citizen dyan. Ano ka ba? Hindi ka naman pasabihin yan. wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinasalamatan Hindi na talaga mababalik. Kasi kung ano man ilabas ng Korte Suprema, halimbawang katigan or i-granted yung wish nyo, kasi yung unang i-final ho ng TRO, para hindi mailipad si Digong papuntang Netherlands Dahig sa ICC Court. Unang nag-file dyan si Attorney Torion, yung dating abogado ni Digong. Oh, hanggang sa nailipad si Digong, nakaalis sa Villamor Airbase yung private jet plane niya, walang nailabas ang Korte Suprema. May nailabas kinabukasan na, nakalipad na si Digong, nasa Dubai na. Ang problema, yung inilabas pa, hindi pa sa kanila pabor. Oh, hindi pa sila kinatigan ng Korte Suprema. May nag-file si Kitty Duterte, si VP Inday Sara Duterte, si Pulong yata or si Baste. Basta tatlo yata yun eh. Oh, kung sakaling ano man ilabas ng Korte Suprema, halimbawang katigang kayo or kampihan kayo. Pauwi na limbawa si Digong dito. Paano ko sabihin naman ng ICC Court ng Dahig, Netherlands? Bakit namin iintindihin? Bakit namin kinakailangan sundin yung labas ng Korte Suprema nyo? Wala naman kayong jurisdiction sa amin. Paano kung gano'n? Paano kung gano'n? Wala naman kayong jurisdiction sa amin Ay kaya lang naman nadampot na aresto yung tatay ninyo. Hindi naman kami ang pumasok dyan. Interpol. Meron bang kumpanya na kapag sinabing pauwiin nyo ang nakakulong, meron bang isang company or Interpol na kukunin sa Dahig Sindigong at iuwi sa Pilipinas? Ang alam ko, puro taga-aresto ang Interpol. Walang tagaligtas. Boom! Wala Ay, sabi ko hirap na naman kayo. Ayan mga kababayan, maliwanag, malinaw na merong pinag-iisipan si VP Inday Sara Duterte na nag-traidor. Una kasi pinaghihilanaan sa social media si Bato de la Rosa.
Ang sabi, nandoon daw sa kwarto na yun, nasa Hong Kong. Wala naman si Bato doon. Ang nandoon si Bongo. Sino kaya ang nag-try doon? Bongo, si Bato? Or meron pa kayang iba? Oo. May nagko-comment dito eh. Ewan ko, may nagko-comment. Yan natin, basahin natin nagko-comment. Sino kaya? Tingnan natin dito Meron binanggit na pangalan dito eh. Basahin lang natin, ha? May nakalagay dito. Is it General Anyo? Si General Anyo, kasama ba siya doon sa Hong Kong? Ang alam ko ito si Anyo, dating sekretary ng DILG to sa panahon ni Digong. Meron naman, nag-message, Bato naman daw. May Anyo ulit. So yan po mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.